Naku po, tiyak magugulat ka mga kapatid sa balitang to, no? Mula rito sa GMA, no? Dalawang Chinese official ng NGCP, mga kapatid, no? Ito yung National Grid Corporation of the Philippines, no? Nag-report daw mga kapatid na sa Communist Party of China, nag-report, no, sa komunistang bansa mga kapatid. No, ito pakinggan natin tong report na to at magugulat ka mga kapatid dahil tila ba kontrolado ng China ang pangangalaga ng kuryente ng ating bansa, no? Ayon nga rito sa isang report mga kapatid mula naman dito sa Net25, supply ng kuryente sa Pilipinas kontrolado ng China ayon sa isang mambabatas. So bago tayo tumungo rito sa Net25, panoorin muna natin itong nasa GMA. Alright, so bago natin to simulan, ang ginagawa po natin mga kapatid ay nagbibigay ng reaksyon, komentaryo sa mga balitang napapanood natin ngayon. At isineshare ko sa inyo kung ano ang aking saloobin at ano ang aking mga opinion. Pwede rin kayo mag-share ng inyong opinion, komento sa comment section sa ibaba. Samahan ninyo ako, wag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Inungkat ng komite sa Kamara ang umano'y pagre-report ng ilang opisyal ng National Grid Corporation of the Philippines sa Communist Party ng China. Isinusulong din nila ang retroactive refund sa ilang bayaring ipinasa ng NGCP sa mga consumer ng kuryente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinuna ng House Committee on Ways and Means ang dalawang Chinese official umano ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagre-report umano sa Communist Party ng China. Piruin mo Sinasabi ko lang na nag-report siya. Nagre-report mga tol sa China. Sa bagay, Chinese official to eh. Report umano sa Communist Party ng China. Ang sinasabi ko lang na nag-report sila sa CCP. About what's happening in the It's here. About their management of NGCP. Yes. That's what they're reporting. Yeah. That's suspicious, sir. They're not, hindi dapat nila ginagawa yun. Inirekomenda ng komite na ipatawag ang NGCP chairperson na isang Chinese national. Inungkat pa ng komite ang pagmamayari at management ng NGCP. 40% foreign ownership ng NGCP. Inungkat dahil lagpas umano sa 40% mga tol ang foreign ownership, at hindi lang basta-basta foreign ownership mga tol, mga Chinese tong mga to. Diba? Ito yung nangangalaga ng supply ng kuryente mga tol ng ating bansa. Base sa konstitusyon, hanggang 40% lang dapat ang pag-aari ng mga dayuhan sa kahit anong public utility. Pero sabi ng komite, bukod sa 40% ng NGCP na pag-aari ng State Grid Corporation of China, may ibang porsyento pang hawak umano ang mga dayuhan. Pero 40% mga tol, pag-aari ng China. Ang Synergy Grid and Development Philippines kasi na may-ari ng 60% ng NGCP, may mahigit 7% foreign ownership umano. Kino-question din namin po yung legality po ng kanilang stature dahil dinalabag nila yung batas ng PSA pati ng konstitusyon patungkol po sa 60-40 ruling pagdating sa public utilities. Pinare-review rin ang binabayarang buwis ng NGCP. Sa ngayon, franchise tax lang kasi ang binabayaran ng NGCP. Di gaya ng ibang public utility na nagbabayad din ng corporate income tax, VAT at iba pa. Is that enough to revoke the franchise? I think that there needs to be a reorganization to reestablish Philippine ownership of NGCP. Dapat ayusin yan ang ating pamahalaan, di ba? Grabe naman. Di naman nila masyadong iniintindi pag ganyan. Filipino management. We request that FGCP given time to submit a response to address the concerns of the committee. Itinutulak din ng komite na gawing retroactive ang refund ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga consumer. Kabilang dyan ang disallowed expenses ng NGCP at ang 3% franchise tax ng NGCP na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na ipapasan sa mga consumer noong taong 2011. 2018 naman binaliktad ng komisyon ang desisyon. Pero ang pagre-refund
2023 lang dinesisyonan. Ang gusto ng komite, hindi lang ang 204 billion pesos na sobrang kita ng NGCP mula 2016 hanggang 2020 ang isoli sa mga consumer, kundi mag-retroactive refund din ang pinapasan sa mga consumer na franchise tax mula noong 2011. Yeah. Halos 3 billion din po yun. So, ng franchise tax sa mga ordinary consumers. Sir, pero mukhang hindi amenable yung ERC dahil sabi nila 2023 onwards yung resolution nila. We suspended the passing on of charges moving forward. So from the August 2023. What is the rule of the hearing date, Supreme? If you could consider that it should be retroactive. we will resume our discussions on that, Mr. Chair. Nilinaw ng Energy Regulatory Commission na kung meron nga, hindi cash siya magiging refund, kundi rebate sa electricity bill ng consumer. Okay lang yun, di ba? Mahalaga mga tol, mababawi. Nangyari na dati yung nagkaroon ng rebate. Hindi naman talaga refund na bibigyan ka ng pera, di ba? Kumbaga ibabawas lang no, sa bill ng kuryente mo kung ano man yun. Nakabase ang computation sa aktual na konsumo ng kuryente. Okay, tuloy natin to mga kapatid. No? Eto, supply ng kuryente sa Pilipinas, kontrolado ng China ayon sa isang mambabatas mga tol. Panoorin natin to. Maikli lang naman to mula rito sa Net25. Balik tayo sa mga balita, ibinunyag ng Kamara na kontrolado ng China ang supply ng kuryente sa bansa dahil Chinese national ang chairman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. At nagre-report mga kapatid sa CCP o China Communist Party. At Chinese nationals din ang tatlong membro nito. At dahil po dito, plano ng ilang kongresista na isulong ang pag-amyenda sa prangkisa ng NGCP. Si Vic Sumintak sa balitang yan. Kaya pala talagang matindi tayo kung matahin ng China no? Kasi biruin mo, pati supply ng kuryente natin, sila may-ari, no? Ang tindi. Ibinuko ng Kamara na ang daloy ng supply ng kuryente sa bansa ay kontrolado ng China. Ganun sila kabigat mga tol. Itong ibinunyag ni Albay Congressman Joey Salceda, ang chairman ng House Committee on Ways and Means, sa ginagawang pagdinig para ripasuhin ang prangkisa na ipinagkaloob ng Kongreso sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sinabi ni Salceda, batay sa record, ang mismong chairman ng NGCP ay si Zhu Guangchao na isang Chinese nationals kasama ang 3 pang Chinese na miyembro ng Board of Directors na tahasang paglabag sa batas. I come from the stock market, so I smell one when I see you. I can smell one. There is that belated attempt to regularize because dati na yung SGCC owns 40%. Since under the PSA, anything above 40 should be owned by a Filipino. Since SGP is listed, there should be no foreign ownership of SGP. Inihayag ni Salceda dahil sa mga natuklasan na paglabag sa management structure ng NGCP, maaaring amyendahan ng Kongreso ang prangkisa ng NGCP. Sana kilusan na agad nila. No, kasi mga tol, ito kung ang presidente natin pro-China, mananatiling ganyan yan. This case of further investigation as to the nationality and personalities, then I guess it redounds to Congress giving its plenary powers to investigate and to inquire that laws are being followed. Ang NGCP katulong ang transmission company o Transco ang namamahala sa distribution ng daloy ng kuryente mula sa mga electric power plants patungo sa mga power distributors sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi lang sa Luzon, hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa National Capital Region mga tol, sa buong bansa. My goodness. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila. Ganon kalawak mga tol ang kanilang galamay, di ba? Ganon kalawak. Biruin mo chairman, sabing ganon. Ito nalaman lang natin, chairman nung NGCP mga kapatid ay Chinese national at sa isang report nga
dito sa GMA, 2 Chinese official ng NGCP. Nagre-report umano sa Communist Party ng China, sa CCP mga kapatid. So ano mangyayari sa atin yan? Alam na alam ng China kung ano ang nangyayari dito sa Pilipinas. Alam na alam nila mga tol ang takbo na pamumuhay nating lahat. Diba? Tandaan ninyo mga tol, ang TikTok pagmamayari din yan ng China. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.